Ang kwentong ito ay pagpapatuloy ng kwento tungkol sa isa sa pinakakilala o tanyag na aswang ng Pilipinas na si Teniente Gimo. Magsama-sama na tayo muli at pakinggan ang huling yugto ng kwento. Nagsimula na nga ang huling taon ni Sabrina sa kanyang pag-aaral at lumipat na siya ng kolehiyong pinapasukan. Dahil sa seryoso din naman ang anak ng tinyente sa kanyang pag-aaral, kaya matataas din ang marka nito. Naging malapit din ito sa mga propesor dahil natuto na rin naman ito na makipagsalamuha sa iba. Naging aktibo na rin ang kanyang pag-aaswang, kaya kapag sumasapit ang gabi na nakakaramdam siya ng pagkauhaw sa dugo ng tao, ay sa mismong syudad na siya naghahanap ng bibiktimahin. Hindi naman lingid sa karamihan na marami din talaga ang nagkalat na mga manloloko at masasamang loob sa syudad. Kaya iyong mga nagtatangkang manghalay o mang-hold up ng mga kababaihan ang kanyang tinatambangan sa dilim at iyon ang kanyang ihinahapunan. Isang gabi, inatake si Sabrina ng kanyang pagkauhaw sa sariwang dugo ng tao. Dahil sa maulan at may pagsusulit pa siya sa kinabukasan, ay ayaw niya sanang manila ng gabing iyon dahil gusto niya ring tapusin ang pag-aaral para handa siya sa pagsusulit sa kinabukasan. Kaso dahil nga sa tawag ng kanyang katawan ang pagkonsumo ng dugo, kaya hindi na talaga siya pinatahimik. Pinagpapawisan na siya ng malamig tapos sobra-sobra ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Kaya hindi na tuloy siya makapag-focus sa pag-aaral. Wala na nga siyang nagawa kundi ang lumabas at humanap ng mabibiktima. Kasalukuyan siyang nasa anyong maitim na pusa habang nakakubli sa mga madidilim na sulok ng bayan at nag-aabang ng mga masasamang loob na mangbibiktima ng mga inosente. Dahil sa maulan, kaya kaunti ang tao na pakalat-kalat sa lugar. Kaya nakakailang oras na siya ng palipat-lipat ng pwesto ay wala pa rin talaga siyang mahanap na bibiktimahin. Hanggang sa nawala na siya sa kontrol. Namalayan niya na lang na sinusundan na niya ang isang dalagitang papauwi ng boarding house sa dulong bahagi ng bayan kung saan kakaunti ang poste ng ilaw. Noong ilang metro na lang ang distansya niya sa dalagita ay nakahanda na siya para dumugin ito. Nang biglang may dumaang motor at kinaladkad ang dalaga na pilit isinasakay. Nagpagewang-gewang naman ang motor habang nakapahalang na isinampa ang dalagita na tila nahilo sa isang malakas na sampal na iginawad noong nakaangkas. Kaya mabilis na tumakbo si Sabrina at tinalunan iyong lalaki na nakaangkas. Dahil sa hawak din noon ang dalagita, kaya noong nasaklot niya iyong leeg, ay nahila din ang dalagita. Tumalsik iyon sa kalsada at nawala ng malay. Mabilis niyang hinila sa talahiban ang lalaking nasaklot niya sa batok. Nagpupumiglas pa iyon, pero lalo niya pang nilakasan ang pagkakapiga ng batok. Kaya hindi na iyon nakapanlaban at napaliyad na lang sa sakit. Mabilis niyang sinagpang ang leeg noon at nagpakabusog sa dugo. Hindi na niya nagawang makain pa ang mga laman loob noon dahil sa marami na rin ang humintong mga sasakyan sa kalapit na kalsada. Dahil sa marami ang nakakita sa nakatagilid ng motor habang nakadagan sa driver at iyong dalaga naman ay nakahandusay sa gilid ng daan. Kaya sa takot na baka mapansin pa siya ng mga taong bayan, kaya dali-dali na siyang lumayo sa lugar. Pagkarating sa bahay ay dumiretso na siya sa banyo upang maligo at labhan na rin ang duguan niyang damit. Nang matapos na makapaglinis ng sarili, ay naisip niyang ituloy muli ang pagre-review. Kaso inaantok na rin siya. Kaya humiga na siya at nagpahinga.
Kinabukasan ay kondisyon ang katawan niya na dumalo sa kanyang mga klase kung saan merong pagsusulit. Dahil panahon nga iyon ng pagsusulit. Mabilis na lumipas ang panahon at nagtapos na ang school year. Dahil sa matataas ang mga marka ni Sabrina sa kanyang mga subjects, kaya bago pa mag-graduation ay kasama siya sa mga pinadalhan ng sulat ng iba't ibang paaralan na gusto siyang kunin bilang guro. Masayang balita iyon para kay Sabrina at excited na rin siya na ibalita iyon sa kanyang mga magulang na sina Teniente Gimo at Divina. Matapos nga ang graduation ay agad na rin nagsimula sa kanyang trabaho si Sabrina bilang isang guro ng elementarya. Marami din naman siyang naging kasabay na mga baguhan sa pagiging guro. Kaya nagkaroon na rin agad siya ng mga kaibigan. Pagkalipas ng ilang buwan ng pagtuturo ay papalapit na ang kanyang kaarawan. Siyempre, hindi pwedeng hindi siya umuwi sa kanilang probinsya. Dahil isang malaking selebrasyon iyon sa kanilang pamayanan kapag araw ng kanyang kaarawan. Dahil sa doon na nga sa pinagtatrabaho ang paaralan umiikot ang kanyang pang-araw-araw na buhay, kaya wala siyang ibang maisip na ayain na isama sa pag-uwi sa kanila kundi ang mga katrabaho niya rin. Ilan sa mga naisipan niyang isama ay ang mga naging kaibigan niyang mga guro na sina Mildred at Teresa. Kaidaran niya rin ang mga iyon at galing sa mayamang pamilya, kaya mga easy-go-lucky ang mga ito. May iba pa siyang inaya, pero hindi na niya nakumbinsi dahil takot ang mga iyon umabsent ng matagal sa trabaho. Sinabi niya kina Mildred at Teresa na pista sa kanilang pamayanan at malaking handaan ang ganong pagdiriwang, kaya siguradong mag-i-enjoy ang mga ito sa iba't ibang mga pagkain, lalo na iyong mga specialty ng kanilang probinsya. Tuwang-tuwa naman ang dalawa. Sinabi din ni Sabrina na sagot niya ang pamasahe ng mga ito papunta, at pagdating doon ay hindi nila kailangan gumastos ng kahit 5 kusing. Kaya mas lalong naengganyo pa ang dalawa na sumama. Habang nasa biyahe pa lang ay kung ano-ano ng paglalamierda na pinaplano ang dalawa. Tinanong siya ng mga ito kung meron daw bang falls, dagat o ilog sa kanilang lugar dahil gusto nilang mag-picnic sa lahat ng iyon. Siyempre, puro oo ang isinagot ni Sabrina para hindi mahalata ang masama niyang balak sa mga ito. Pagkarating sa bayan ay masama agad ang tingin ng mga tao kay Sabrina. Marami na rin kasi ang nakakakilala sa kanya na taga roon siya sa pamayanan ni Teniente Gimo. Sinabi niya sa dalawang kasama na maiwan muna ang mga ito dahil maghahanap siya ng masasakyan. Nung meron ng makita na isang kakilala, ay sinabihan niya ito na ihatid sila sa pamayanan. Kilala ng lalaking ito si Teniente Gimo, kaya kahit nag-aalangan ay hindi na nagawa pang tumanggi. Pabalik pa lang si Sabrina sa pinag-iwanan niya ng kanyang mga kasama ay nakita niyang may kumausap na matandang babae sa mga ito at malinaw niyang narinig ang sinabi ng matanda. "Mga ineng, kung ako sa inyo ay bumalik na kayo kung saan man kayo nanggaling. Hindi mga tao ang nakatira sa pamayanang pupuntahan nyo." Napalingon naman ang matanda sa direksyon kung saan galing si Sabrina at nung makita siya nito ay dali-dali itong umalis. "Sab, ano yung sinasabi ng matanda na hindi raw mga tao ang nakatira sa pamayanan nyo?" Isang mapagpanggap na tawa naman ang isinalubong ni Sabrina sa dalawa. "Ano ba kayo? Masyado kayo nagpapaniwala sa mga tao sa paligid. Pati baliw, pinapaniwalaan nyo na. Mukha ba akong hindi tao?" Matagal lang baliw ang matandang iyon. Iniwanan daw yata ng asawa at mga anak noong nahuling nakipagrelasyon sa kapitbahay. Kaya dahil sa sobrang hinagpis sa sinapit, kaya ayun, nabaliw. "Ah," sagot naman ang dalawa
na mukhang nadala kaagad sa paliwanag ni Sabrina. Nagbiyahe na nga sila patungo sa pamayanan nila Teniente Guimo. Mahaba-haba rin ang kanilang biyahe pero hindi iyon alintana ng dalawang dalaga dahil sa nag-i-enjoy sila sa bawat minuto ng kanilang bakasyon. Pagkarating sa pamayanan ay tinanong pa ni Sabrina ang driver kung magkano. Sumagot naman ito na wag na po. Sige, aalis na po ako. Nakita ng dalawang dalagita ang inasal lang driver na parang takot na takot ito kay Sabrina na halos hindi nga makatingin ng diretsyo sa mga mata. Naglakad na sila papunta sa bahay nila Sabrina. Naabutan niya namang nakabukas ang pinto. Ma? Pa? Tawag pa nito sa kanyang mga magulang. Anak, nandito ako sa kusina. Sagot pa ng ina. Tara, tuloy kayo at ipapakilala ko kayo kay mama. Pagwiwika pa ni Sabrina sa mga kasama nito. Ma, mga kasamahan ko sa trabaho. Si Mildred at si Teresa. Hi po, tita. Magandang araw po. Magandang araw din naman sa inyo mga iha. Buti sumama kayo. Masaya ang pista dito. Ah, talaga po? Yun nga din po ang kwento ni Sab kaya kami naengganyo na sumama. Nagsalita naman si Teresa. Sab, sigurado kang si Ma'am ang nanay mo? Oo naman, bakit? Nakangiti pang sagot ni Sabrina. Kasi tignan mo ang itsura niya, parang matanda lang sa'yo ng 2 taon. Baka nga pag naayusan si Ma'am at nilagyan ng makeup ay baka mas bagets patignan kaysa sa'yo. Ikaw ha? Para mong sinabing losyang ako at matanda tignan. Hindi naman sa ganon. Ang ibig lang namin sabihin na napakabata ng itsura ng mama mo. Hala siya, doon na kayo sa sala magkwentuhan at ipaghahanda ko kayo ng makakain. Sabi pa dito ni Divina sa mga dalaga. Inihatid na ni Sabrina ang dalawa sa sala tapos muling bumalik sa kusina. Ma, si Papa nasaan? Umalis kaninang madaling araw anak. Nangaso. Kasi hindi naman namin alam na makakapagdala ka ng panghanda sa kaarawan mo. Ayaw naman ni Papa mo na magdiwang ka ng kaarawan na puro manok at baboy lang ang handa. Kaya ayun, umalis. Paano itong dalawa ma? Doon mo sa kwarto mo patulugin. Tapos pag dumating na ang Papa mo, ay saka na natin simulan ang selebrasyon. Basta ganito anak. Sa gitna ng higaan ka humiga para hindi maramdaman ng isa kapag inilabas na namin yung isa. Isa lang muna kasi ang kakatayin natin sa mga iyan. Baka kasi magsobra ang handa kung may dala pa si Papa mo. Tama na muna yung isa. Sige po ma. Matapos ang pag-uusap na mag-ina ay muling bumalik si Sabrina sa kanyang mga kasama. Dala nito ang nilagang kamote at nilagang saging. Tapos isang pitsil ng tubig. Pasensya na kayo ha, hindi pa kasi dumadating si Papa. May nilakad lang sa kabilang bayan. Tapos pagbalik noon ay saka palang mamimili ng ihahandang pagkain. Okay lang, hindi naman kami sobrang maarte. Slight lang. May pagka-plastic pa na tugon ni Mildred, sabay ang tawa nito. Matapos makapagmeryenda ay pinatuloy na ni Sabrina ang dalawa sa kanyang silid. At sinabing magpahinga na muna at gigisingin na lang kapag oras na ng hapunan. Dahil sa pagod din ang dalawa sa mahabang biyahe, kaya nagpahinga sila hanggang gabi. Noong maggagabi na ay ginising na ang mga ito ni Sabrina upang makakain ng hapunan. Tinolang native na manok ang inihanda nila para sa mga ito. Tuwang-tuwa naman ang dalawa. Tapos may kinayod pa na buko bilang panghimagas at sila na bahala kung gusto nila lagyan ng asukal. Iyon lang din naman kasi ang meron. Matapos makapaghapunan ay tumambay muna ang tatlo sa may malapad na bintana sa sala ng bahay. Habang naroon ay nagsalita si Mildred. Sab, anong meron sa mga kabaryo mo? Parang may mga sira ang ulo
Titingin ng pailalim tapos ngingiti ng nakakaloko. Nakakapikon tignan ha? Sinagot naman iyon ni Sabrina. Ano ka ba? Siyempre titignan kayo kasi bagong mukha kayo dito. Bihira naman kami magkaroon ng bisita, kaya walang ibang nakikita ang mga iyan kundi kami-kami lang din. Ah, okay. Ang weird lang din kasi. Parang may masamang binabala kung makatingin. Ano ka ba, girl? Masyado kang malisyosa mag-isip. Dahil sa wala namang ibang mapaglibangan, ay 8:00 pa lang, sobrang tahimik na ng buong kapaligiran at parang tulog na ang lahat ng mga tao. Kaya nung makita ni Sabrina ang dalawa na humihikab na rin, ay inaya niya na ang mga ito na pumasok na sa kwarto para doon na magpahinga at diretso na rin sa pagtulog. Tumayo naman ang dalawa at pumasok na sa silid ni Sabrina. Gaya ng habili ng ina, ay sinabi ni Sabrina na sa gitna siya tapos sa kaliwa niya si Teresa kung saan malapit sa may pinto at si Mildred naman ay sa may tabi ng dingding. Lampas ng 11:00 ay tahimik na ang buong pamayanan kaya nakatulog na rin ang tatlo. Noong makalampas lang ng 1:00 ng gabi ay nagising si Teresa dahil sa nakaramdam ito ng pagkaihi. Pero bago bumangon ay nakiramdam muna ito sa paligid. Nagulat siya dahil tila nagkakaingay sa labas. Nung bago sila matulog ay sobrang tahimik naman. Ang dingding ng bahay ay gawa sa amakan. Tapos sa loob ng silid ni Sabrina ay tiningdingan ng makulay na kumot para hindi naman kawayan ang nakikita. Dahil sa pagtataka ay bumangon siya at lumapit sa dingding. Hinawi niya ang tela na nakakortina sa dingding at sinilip ang nangyayari sa labas. Nakita niya na tila naghahanda ang mga ito sa pagdiriwang. Pero naisip niya din na napakaaga naman yata. Meron ng nakahandang lamesa na nasa gitna, tapos meron na ring mga malalaking kaldero ang nakasalang sa apoy. Hindi niya alam kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya. Kinakabahan siya ng mga oras na iyon. Tinignan niya sina Mildred at Sabrina. Mahimbing na mahimbing ang tulog ng mga ito at parehong nakabalot ng kumot ang ulo. Kaya muli na siyang sumilip sa labas ng bahay. Malapit sa may dingding ay may nagkukumpulang mga lalaki at naroon din ang ina ni Sabrina. Narinig niya noong sinabi nito na iyong dalaga na nasa may gilid ng higaan na malapit sa pinto ang kunin. Takpan agad ng sako ang ulo tapos paluin ng kahoy para hindi na makasigaw pa. Dahil baka magising pa ang isang kasama nito. Tumango naman ang dalawang lalaki na inutusan. Tapos naglakad na para sana umakyat sa silid. Muli namang nagsalita ang mama ni Sabrina na mamaya na konti, hintay-hintayin muna na kumulo ang pinapainit na tubig. Kaya dali-dali nang lumapit si Teresa kay Mildred upang gisingin ito. Pero kahit anong yugyug niya ay ayaw magising ng dalaga. Hindi rin naman siya pwedeng magingay dahil baka marinig siya ng mga nasa labas. Wala na siyang ibang maisip na paraan kundi iurong si Sabrina sa gilid para iyon ang makuha ng mga lalaking aakyat. Tamang-tama din naman dahil napabaling sa gilid si Sabrina, kaya konti na lang ang iuurong ni Teresa para magkasya siya sa gitna. Noong maiurong niya na nga si Sabrina ay sumiksik na siya sa gitna para makahiga, tapos nagbalot din siya ng kumot sa ulo. Ilang minuto nga lang ang lumipas ay nararamdaman na ni Teresa ang mabibigat na yabag ng paa sa sahig na tabla. Kaya alam niya na papunta na ang mga lalaking inutusan para kunin ang isa sa kanila. Naiiyak na siya sa sobrang kaba dahil baka mapansin noon na si Sabrina iyong nasa gilid at siguradong hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataon na makatakas. Ilang saglit pa nga
ay naramdaman na niya ang paglangit-ngit ng bumukas na pinto. Tapos mabilis na sinukluban ng sako ang ulo ni Sabrina tapos pinagpapapalo. Halos mapasigaw siya sa tuwing maririnig ang tunog ng yantok na pinapalo sa ulo noong sinukluban ng sako na inakala ng mga lalaking iyon na isa sa mga bisita nila. Pagkalabas ng mga lalaki ay muling niyugyug ni Teresa si Mildred para gisingin. Pero hindi talaga iyon magising, kaya wala na siyang nagawa kundi iwanan ang kasama. Kinuha niya na lang ang kanyang pitaka sa bag tapos isiniksik sa bulsa sa may likuran. Tapos lumabas na ng silid. Hindi na niya tinangka pang dalhin ang kanyang bag dahil mas magpapabagal lang iyon sa kanyang pagtakas. Pagkasilip sa labas ng silid ay wala ng tao, kaya dahan-dahan na niyang tinungo ang kusina at sa pintuan sa likuran dumaan papalabas. Nakita niya pa habang nakakubli siya sa sagingan na nakahandusay sa lupa si Sabrina habang nakatakip pa rin ang sako sa ulo nito. Hindi pa rin alam ng buong pamayanan na mali sila nang nakuha. Nagsimula na nga siyang maglakad ng mabilis kahit masukal at madilim ang paligid. Hanggang sa nakakaisang oras na siya sa kanyang paglalakad at narinig niya na lang ang palahaw at iyak ng pagdadalamhati na umeko sa kabundukan. Sa isip-isip niya na baka nalaman na nila na si Sabrina iyong kanilang nakuha. Tapos biglang may mga tunog ng pag-angil na mukhang nagtatakbuhan. Kaya lalo pa siyang natakot dahil alam niyang pinaghahanap na siya ng mga iyon. Malayo na ang kanyang natakbo. May nadaanan na rin siyang ilog kaya basa ang kalahati ng kanyang katawan. Hanggang sa may nakita siya na isang kubo na may ilaw. Naisip niya na hindi na iyon miyembro ng pamayanan na iyon dahil sa malayo na nga iyon sa pamayanan nila Sabrina. Malakas siyang kumatok sa pinto at nagmamakaawa na tulungan siya. Hindi niya na rin kasi makakaya pa ang tumakbo ng malayo dahil sa sobrang pagod na siya at masakit na rin ang kanyang paa. Pagkabukas ng pinto ay isang matandang lalaki ang bumungad sa kanya. Tinanong siya nito kung saan siya galing at kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya ikinuwento niya na ang lahat. Sinabi sa kanya ng matandang iyon na puro nga aswang ang nakatira sa pamayan ng kanyang pinanggalingan. At ang matandang iyon ay isang albularyo, kaya wala siyang dapat ikatakot at tutulungan siya nito. Nung maramdaman ng matanda na maraming yabag na mga paa na papalapit sa kubo, ay dali-dali nitong kinuha ang banig. Tapos pinahiga niya doon ang dalaga. Tinanong niya naman ang matanda kung ano ang gagawin nito. Sumagot naman ang matanda na ililigtas siya sa tiyak na kapahamakan. Kaya wala na siyang mapagpipilian kundi ang magtiwala sa matanda. Kaya humiga na nga siya doon sa banig. Nilukot ng matanda ang banig kasama si Teresa sa loob. Tapos isinandal iyon sa may gilid sa tabi ng poste. Ilang saglit lang ay narinig na niya na may kumakatok sa pintuan ng kubo ng matanda. Tinanong iyon ng matanda kung ano ang kailangan. Ang sabi ay may hinahanap daw sila na isang dalaga na tumakas mula sa kanilang pamayanan. Sinabi naman ng matanda na wala namang nagagawi sa bahay niya na ibang tao. Pinagbantaan pa ito ng mga lalaki na kung itinago daw nito ang dalaga ay malalagot iyon sa kanilang pinuno. Sumagot naman ang matanda na bukas naman ang bahay niya kung gusto nilang silipin ang loob at ibinukas na nga ng kaunti ang pinto. Sumilip naman sa loob ang tatlong lalaki at kitang-kita din naman ang kaloob-looban ng bahay dahil sa wala naman itong divider. Sabi ng matanda, "Ano mga iho? Naniniwala na ba kayo?" Hindi na sumagot pa ang mga iyon at agad nang tumalikod. Makalipas pa
ang halos 20 minutos bago siya inilabas ng matanda dahil baka daw muling bumalik ang mga iyon. Laking pasasalamat niya naman sa matandang iyon. Inabutan siya ng matanda ng lumang damit nito at sinabing ikupo niya iyon sa kanyang katawan para hindi siya maamoy ng mga kalalakihan kung sakaling muli siyang lumabas ng kubo ng matanda. Bago pa nga tuluyang lumiwanag ay itinuro ng matanda sa kanya ang daan patungo sa highway at pinayuhan siya nito na huwag bumalik sa bayan dahil hindi malayo na may nag-aabang sa kanya doon na mga taga doon din sa pamayanan. Nagpasalamat ng malaki ang dalaga sa matanda tapos tumalikod na upang simulan ang paglalakad patungo sa highway. Atin namang balikan ang mga kaganapan sa pamayanan nila Teniente Ngimo. Dumating na mga pasado 12:00 ng hating gabi ang Teniente mula sa kanyang pangangaso sa karatig na bayan. Pagkarating niya ay agad siyang sinalubong ng kanyang asawang si Divina ng magandang balita dahil nakapagdala daw si Sabrina ng 2 kasama nito na magiging panghanda para sa kanyang kaarawan. Kaya ikinatuwa iyon ng Teniente at ipinaalam sa lahat na simula na ang paghahanda para sa kasiyahan. Kaya naghanda na nga ang lahat. May mga naghakot ng upuan para sa kanilang pagdadausan. May mga nagpaningas din ng lutuan upang magpainit na ng tubig. Sabi ng Teniente na ipakuha na sa itaas ang isa sa mga bisita at paluin agad ang ulo para hindi na makapag-ingay pa. Isa lang daw muna ang ihahanda para sa susunod na araw naman iyong isa. Sasabihin na lang nila sa isa kapag nagising na sa kinabukasan na umuwi na ang isang kasama nito dahil merong emergency sa pamilya para hindi maghinala sa pagkawala ng kasama. Kaya ibinigay na nga ni Divina ang kautusan sa 2 tauhan. Umakyat na nga ang 2 sa silid na tinutulugan ng mga dalaga. Pagkarating sa loob ay mabilis na isinuklob ng isa sa mga ito ang sako sa ulo ng babae na nasa may gilid at yung isa naman ang pumalo kaagad noong yantok sa ulo ng 3 beses hanggang sa kumisay-kisay na lang iyong dalaga na nabalutan ng sako. Tapos pinagtulungan na nilang pasanin paibaba. Matapos maibaba ay ipinag-utos ng Teniente na ipatong na muna sa lamesa upang malaslas ang leeg at mapatulo ng maayos ang dugo. Ipinatawag na ng Teniente ang lahat ng mga kasamahan nito na nasa loob ng kanyang pamayanan upang simulan na ang pagdiriwang. Nilapitan na nito iyong dalaga na nakapatong sa lamesa upang gilitan na sana ng leeg. Pag-alis niya ng sako ay laking gulat niya dahil ang nakita niyang wala ng buhay na babae ay ang kanyang pinakamamahal na anak na si Sabrina. Galit na galit ito sa 2 inutusan na naroon lang din nakatayo sa may malapit. Dahil sa sobrang hinagpis ay hindi na napigilan noon ang sarili na magpalit ng anyo at mabilis na kinalmot sa leeg ang isa at nilapat naman ang isa dahil sa sobrang galit. Napalupasay na lang din sa lupa ang asawa ng Teniente na si Divina dahil sa hindi iyon makapaniwala na napatay nila ang sariling anak nito sa mismong kaarawan pa. Mabilis na ipinag-utos ng Teniente na puntahan ang mga nasa itaas. Naabutan nga nila na isa na lang sa kanilang mga bisita ang naroon, kaya ipinakalat na kaagad ang mga tauhan sa paligid upang tugisin ang nakatakas. Sumikat na lang ang araw ay hindi pa rin natatagpuan ang nakatakas na dalaga. Kaya ipinag-utos ng Teniente na huwag nang ituloy ang pagdiriwang ng kaarawan ng anak at magiging pagluluksa na lang. Pinauwi na rin nila ang naiwang dalaga at sinabing na una nang umuwi ang kasama nito. Matapos mailibing ang labi ng anak, ay iniwan na ng mag-asawang Ngimo at Divina ang kanilang pamayanan at nagpakalayo-layo sa lugar kung saan bihirang mapabalita na may aswang
upang tuluyan ng maging lihim ang kanilang presensya. Kung saan man iyon ay walang nakakatiyak. Pero napapabalita na sa hilagang bahagi daw ng Pilipinas ang lugar na kanilang nilipatan. At marami din ang haka-haka na magpasa hanggang ngayon ay buhay pa ang tinyente at namumuhay kasama ng mga pangkaraniwang tao. Magmula nang iniwan ng tinyente ang kanyang pamayanan ay nagkawatak-watak na ang mga ito. Umalis na rin ang mga naninirahan doon dahil sa takot na baka tugisin sila ng mga tao dahil ipinagkalat na nga nung dalagang si Teresa ang kanyang nasaksihan sa pamayanang iyon. Kaya sa mga panahon na nakapunta si Mang David sa lugar na sinasabing walang sementeryo dahil nagpapalit lang ng bangkay ang bawat sityo at pinapaniwalaan na ang dalawang magkaratig na sityo ay parehong nagmula ang mga tao sa pamayanan ni Tiniente Gimo. Kung nais niyong malaman ang kabuuan ng kwento tungkol sa karanasan ni Mang David sa isang pamayanan na walang sementeryo, ay ilalagay ko na lang ang link sa description. At iyon ay pinamagatang Palit Bangkay. Wakas. Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa bidyong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin paraffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.